Ang buong kalawakan ay tila ba dinisenyong sadya. Ito ay dahil sa mga pundasyon nito na tinatawag nating constants. Isa sa kanila ay ang gravitational constant. Baguhin mo lang ng kaunti ang halaga nito, maaaring walang sino man sa atin ang buhay ngayon dito sa mundo. Para ilarawan kung gaano kakritikal ang pagiging tama ng taas o baba ng gravitational constant, isipin mo na lang kung maglalatag tayo ng isang napakahabang metro na aabot sa magkabila ang dulo ng buong kalawakan. Sunod nito ay isipin mo na 1 inch ang pagitan ng bawat linya. Pagkatapos, pipili tayo ng linya na gusto nating sumimbolo sa gravitational constant na meron tayo ngayon. Sa dinami-rami ng mga linya na mayroon dito, iisa lang sa mga linyang ito ang sakto o tama lang para mapahintulutan ang pagkakaroon ng mga buhay na nilalang. At nagkataon nga na yon ang gravitational constant na mayroon sa buong kalawakan ngayon. Kapag ang gravitational constant ay nasobrahan sa baba, posible na ang mga planeta ay hindi mabuo dahil sa ang lakas ng gravity ay hindi magiging sapat para pagsamasamahin ang maliliit na bagay na kalaunay nagiging planeta. At kung ang gravitational constant naman ay masyadong mataas, magiging mas maikli ang buhay ng mga bituin at mawawala nito ng sapat na oras para bumuo ng mga buhay na nilalang. Ngayon, ang pinaka nakakapukaw talaga ng pansin sa lahat ay ang pagkakipot-kipot ng saklaw na pagitan nito. Igalaw mo lang ng 1 inch sa magkabilaang direksyon para baguhin ang taas o baba ng gravitational constant. 1 inch lang at maaari na nitong baguhin ang buong kalawakan sa paraan na walang sino man sa atin ngayon ang buhay at humihinga sa mga oras na to. Ang taas o baba ng gravitational constant ay dapat na sakto o tama lang. Ngayon ano naman? Paano naman ito naging ebidensya? Well, kahit sa pang-araw-araw na lang na buhay natin, may mga ginagawa tayo na kinakailangan nating maitama ang lakas o hina ng mga bagay-bagay. Isa na dito ay ang pagpiprito ng isda. Kung ikaw ay umpisa pa lang na nag-aaral magprito nito, malamang na kung hindi hilaw, ay sunog ang kalalabasan ng isda na niluluto mo. Bakit? Kasi sa pagpiprito ng isda, hindi pwedeng masyadong malakas at masyadong mahina ang apoy. Ang lakas o hina ng apoy ay dapat na sakto o tama lang. Ngayon pinipresenta namin ang gravitational constant bilang ebidensya dahil alam natin na ang sanhi na kayang gawing sakto ang lakas o hina ng mga bagay-bagay ay walang iba kundi ang pag-iisip. Itinuturing na ang buong kalawakan ay may simula at kung ito ay may sanhi, ang pagiging sakto o tama lang ng taas o baba ng gravitational constant ay isa sa mga ebidensya na ginagamit namin para suportahan ang pahayag na ang sanhi sa pagkakaroon ng buong kalawakan ay may kakayahang mag-isip at alam kung ano man ang ginagawa niya. Pero ikaw, ano ba sa tingin mo? Paki-comment naman sa ibaba. At dito na po nagtatapos ang aking video. Have a wonderful day.